Salamat. Hindi ako tumatanggap ng salamat lang. Anong gusto mo? Wala akong pera. Mukhang mayaman ka naman kaya for sure, hindi iyon ang kailangan mo. Katawan mo. What? Yes. Katawan mo nga. Katawan mo ibayad mo sa akin. Dali. Diyan tayo sa bakanting lot. Buisit ile. Isagigiziref palang manyakol. Pinunasan ko ang luhang nangilid sa mata ko dahil sa alaala noong gabing una kaming nakapag-usap ni Manyakol. Noong gabing palang na iyon may manyakolism na iyong damuho na iyon. Ngayon lang nag-sink in sa utak ko na kung anong meron kaming dalawa ngayon ay tapos na at alam kong hindi na madudugtungan pa. Mas mabuti na iyong ganito upang matapos na ang sakit. Nagpapasalamat ako sa pagdating ni Manyakol dahil kahit papaano naging masaya naman ako noong nakasama ko siya. Pinagsamahang kaligayahan at kalungkutan ang naramdaman ko nang dahil sa kanya. Travis Angelo Razon. You will never be forgotten. Chos. Kapag labas ko rito sa ospital bukas magsisimula ulit ako ng bagong buhay. Ibabaon ko sa limot lahat ng kasyungaan at katangahan na nangyari sa akin. Hindi ko na rin gagamitin iyong mahiwagang bra ni Lola dahil pakiramdam ko dun nagmula ang lahat ng ito. Nang dahil sa kakarampot na panahon na paggamit ko nito isang masakit naman na trahedya ang aking naranasan. Love, lies, broken promises, shattered dreams, endless tears, and sea of pain. Hindi talagang magandang gumagamit ng mahika dahil kahit anong kabutihan na dulot nito sa iyo tiyak naman may isang malagim at nakakatakot pa ring kapalit ang naghihintay. Ayoko na maulit ang nangyari sa akin. Sapat na ang sakit. Sapat na ang kirot. Sapat na ang hadpi. I give up. Ayoko na masaktan. Ayoko na talaga kuya sick est Kuya Eddie. Malaki rin ang pasasalamat ko kay Heron dahil hindi niya ako sinukuan. Hindi niya pinaramdam sa akin na nag-iisa ako. Palagi siyang nasa tabi ko kahit naging bitchy at mean ako sa kanya nakaraan. Kahit nga noong naka-Christine version 2.0 ako na naging bitch and ang sama ko sa kanya. Nag-guilty tuloy ako. Ginusto ko lang naman na lumayo sa mga tao noon upang di na masaktan pa. Pero iba si Heron. Consistent. Talagang pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at mahal na mahal niya ako. Mula noong mga bata kaming dalawa hanggang ngayon di pa rin siya nagbabago. Kung kaya ko lang bawiin kay Manyakol na damuho at ulaga ang puso ko at ibigay ko na kay Heron gagawin ko. Pero hindi kasi ganun kadali iyon. Hindi madaling magmahal ulit pagkatapos masaktan. Unless kung malandi ako at ayaw na babakante ng love life, di ba? Kaso matino akong babae. Hindi porke gwapo sunggab na agad. Hindi porke kinilig mahal na agad. It takes time for me to fall in love so as to move on. May mga bagay sa mundo na di pwedeng madaliin dahil kapag minadali mo ibig sabihin nagmamadali ka. Pero malay natin. Baka one of these days ay makamove on na ako saka ko bigyan ng chance si Heron. Masarap kaya magka-boyfriend na artista. Tiyak, famous na ako. Dadami na likes ko sa Facebook. Chos. Pero seryoso, hindi naman mahirap mahalin si Heron dahil to be honest noong mga bata kami siya ang kauna-unahang crush ko. Besides, hindi naman nalalayo ang katawan ni Heron kay Travis. Pareha silang macho. Yun nga lang mas firm ang abs ni Travis. Mas hulmado rin ang biceps ng walang niya. Sayang talaga. Sayang na sayang. Sinusubukan kong tanggapin ang mga nangyari sa amin ni Manyakol. Ganon talaga, acceptance is the only key to move on from this. Kung patuloy akong maghihinagpis at mag-inarte nang dahil kay Travis hindi ako makakaalis. There is more to life. Kung nabigo ako sa una kong pag-ibig malay natin sa pangalawa, magbigti na ako. Chos. Basta. Magpapatuloy ako sa buhay ko once lumabas ako rito sa ospital. Babalik sa school. Thanks kay Heron dahil siya ang kumausap sa mga professors ko para ipaalam ang nangyari sa akin. Ang dami ko ng utang kay Heron. Puro pag-i-effort ang ginagawa niya sa akin. Perfect boyfriend na talaga si Heron sa totoo lang. Ito kasing puso ko bulag. Mas gusto iyong nasasaktan lang siya. Masyadong manhid sa lalaking tunay akong minamahal. Mas gusto ata ng puso ko yung may abs at may vline. Choosy ang punyemas.
Kung tatanungin niyo naman kung kumusta si Lolita. Aba, ewan ko dun. Baka nagbigti na o nagparitok ulit. Ipabotox niya ulit mukha niya. Magpabanat siya ng magpabanat hanggang sa di na gumalaw ang mukha niya. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya na nanay ko siya o hindi pero wala akong pakialam sa katotohanan. Hindi ko siya trip maging nanay at kahit nanay ko man siya, di ko siya kailangan. Ngayong malaki na ako. No kaya ko na sarili ko. Magkanya-kanya na lang kaming dalawa. I don't need my mother. I need Travis joke. Si Papa lang sapat na. Sinabi ko kahapon kay Lolita na mag-uusap kami kapag kalmado na ang utak ko. Pero hindi ngayon. Maghintay siya. Marami pa akong kailangan unahin bago siya. Jiritz talaga. Nakaka-bad trip. Hindi ko talaga feel si Lolita. Walang lukso ng dugo, ay o baka naman na turn off lang ako sa kanya dahil sa pagiging bitch niya sa akin noong si Christine ako at noong bigla siyang sumulpot sa school para palayuin ako kay Heron. Whatever. Basta maghintay siya. Ay, tapos na, pagsasalita ko sa sarili ko nang mapatingin ako sa flat screen na dihi dahil tapos na iyong palabas na pinanood ko. Sa sobrang dami kong naisip di ako aware na natapos na pala yung palabas. Sayang ang ganda pa naman. Tumayo ako pinatay iyong VE, napatingin naman ako sa may mahabang couch at nakita ko si Cassie na mahimbing na natutulog. Tanghali ngayon kaya natulog siya dahil sa antok. Naglaro kasi sila ni Heron kanina bago ito umalis papuntang shooting. Nilapitan ko si Cassie sa katinitigan ang mukha. Sipain ko kaya mukha ng batang to. Para naman makaganti ako sa mga panglalait niya sa akin, nakangising tanong ko sa sarili ko. Bigla akong natawa dahil sa naisip kong kalokohan na alam ko naman na di ko kayang gawin. Mabuti na lang andito si Cassie kundi baka mabaliw na ako. Habang nakatitig ako kay Cassie bigla siyang gumalaw at dumilat. Napalayo ako at bumalik sa kama ko para umupo. Tumayo naman si Cassie saka nag-unat ng katawan. Sakit ng katawan ko rito. Dapat ate ko dyan ako sa kama natulog, hiki pagrereklamo niya. Ay, wow! Ikaw may sakit, natatawang sagot ko. May sakit ka ba? Wala naman. Nag-iinarte ka lang, singhal niya, nagugutom na ako, ate Coco. May gusto ka bang pagkain? Bakit, bibili ka? May pambili ka ba? Tumango siya, meron. Binigyan ako ng pera kanina ni Kuya Heron. Ito, sabi niya sa kinuha ang 1,000 sa bulsa niya. Bigay ni Kuya Heron sa akin to. Ang bait talaga nun tas ang pogi pa. Paglaki ko nga papakasalan ko siya, sige. Natawa siya, di kanya type. Type ni Heron yung babaeng walang dodo, sabi ko, saka, ang laki naman ng pera na iyan. Nga, ang laki ng perang to pero sabi Kuya Heron bibigyan niya pa ako kapag binantayan kita. Nakangiting sagot ni Cassie, bibili lang ako sa baba ng pagkain, ate Coco, may gusto ka ba? Umiling ako, kahit ano. Wala kang gusto. Bibilhin ko para sa'yo. Wala akong gusto, sabi ko. Akala mo lang wala pero meron. Sampal gusto mo, umiling siya, good. Wala nga kasi akong gusto. Weh! Kahit ano walang kang gusto, hindi niya makapaniwalang sagot, si Kuya Travis hindi mo na gusto, humagikik pa ang buwisit na si Cassie. Kaso di pwedeng bilhin si Kuya Travis, kaya sorry ka na lang. Cassie, bumili ka na nga sa baba at baka iuntog pa kita sa pintuan. Sungit, inirapan pa ako ni Cassie habang sinusuot ang sinelas niya. Ate Coco, dyan ka lang, Huwag kang aalis. Baka pagalitan ako ni Kuya Heron kapag umalis ka. Saan naman ako pupunta, Aber? Aba, malay. Baka tumalon ka dyan sa bintana dahil na-realized mong kapangit mo palang bading, tawa ng tawa si Cassie. Hinawakan ko ang bote ng mineral water para sana ibato sa kanya, kaso nakatakbo na siya palabas, sayang. Buwisit na kasi talaga to, dapat talaga sinipa ko na mukha niya noong natutulog siya. Napahinga ako ng malalim ng tuluyan nang mawala si Cassie sa paningin ko. Sana lang di na siya bumalik at pagbaba niya bigla siyang masagasaan ng sasakyan. Pero, I doubt it alam kong di iyon mangyayari dahil laki sa lansangan si Cassie, kaya marunong iyon makipagpatintero sa mga mabibilis na sasakyan sa kalsada. Hindi pa lumilipas ang ilang minuto nang biglang may kumatok sa may pintuan.
Agad naman akong nagtaka dahil dun. Ba't may kumakatok? Nurse ba yan? Ba't kakatok ang nurse at di na lang pumasok agad? Syunga-syunga ang puts. Baka si Cassie to at pinagtitripan lang ako. Pero ang bilis naman niya. Cassie, ikaw na ba yan? Tanong ko habang nakatingin sa may pintuan. Wag mo kong pagtripihan kung ayaw mong matusukan ng dextrose sa kipay mo, pananakot ko sa kanya. Napakunuot ang noo ko dahil patuloy pa rin ang pagkatok. Bumaba na ako ng kama ko at lalapit na sana sa may pintuan para buksan ito pero napahinto ako nang bigla na itong bumukas. May nakita akong dalawang lalaki na parehas nakasuot ng itim na magarang damit at parehas din nakasalamin. Para silang mga bodyguard. Anong kailangan nyo? Kinakabahan kong tanong sa kanila sa napaatras dahil sa takot. Hindi sila nagsalita dalawa. Naghiwalay lang sila na parang may pinadaan sa katumambad sa akin ang little version ni Travis. Hindi iyong little eke-eke ni Travis na nakalagay katawan niya na walang buhok noong nakita ko. Ibang little Travis ito. Nakasuot ang little Travis ng isang magarang school uniform na halatang nag-aaral siya sa isang prestigious at mamahaling paaralan. Seryoso itong nakatingin sa akin na parang sinasabing ang pangit-pangit mo talaga. Isa pa isang to, abwisit ng buhay ko. Travis, ikaw ba yan? Bakit ka lumiit? Naisumpa ka ba, pagbibiro ko sa batang nasa harapan ko? He rolled his eyes, you're so stupid. I am not Kuya Travis. I am his brother. Napairap ako, alam ko. Nagbibiro lang ako, du? Kilala kita. Isa ka rin sa hater ko. Ang laterong si Trevor. Anong ginagawa mo rito, Aber? Napangisi ako, Tiff, wag mo sabihing crush mo ako, kaya napunta ka rito sa ospital para dalawin ako. Aba nga naman. Iba ang kamandag ko sa mga razon, no? Tinignan niya ako na parang nasusuka siya. Dream high, ugly. Panlalait niya, I just came here to ask you a question. Natawa ako, pumunta ka pa talaga rito para lang tanungin ako. Hindi mo ba alam ang Google? Di ba mayaman kayo? Wala bang computer sa inyo? Pangit na nga wala pang common sense, sagot niya sa kabumulong ano bang nagustuhan ni kuya sa babaeng to. Anong binubulong-bulong mo dyan? Kutusan kita sa lungs dyan, si He. Binaling niya ulit ang tingin niya sa akin saka dahan-dahan lumakad. Anong ginawa mo sa kuya ko? Seryoso niyang tanong po, what did you do to him? Nagulat ako, aba, teka lang iho. Unang-una, wala akong ginagawa sa kuya mo. Pangalawa, siya ang may ginawa sa akin. Siya ang may dahilan kung bakit ako na ospital. Well, not technically his fault pero isa siya sa mga rason. Pagpapaliwanag ko, saka, anong pinagsasabi mo? Wala akong ginagawa sa kuya mong damuho. Really? Wala kang ginagawa sa kanya? Bakit umuwi siya nakaraan na hindi umiimik? Hindi rin siya kumakain. When I looked at him in his bedroom, he was just staring in blank space. Blank space is Taylor Swift, pagbibiro ko pero di niya pinansin. Kapatid ba talaga ni Travis to? Mahumor si Travis, pero itong isang to wala. Parang matanda kong mag-isip. Mana sa tatay niyang isa ring hater ng buhay ko. Nakatulala lang siya ever since that day, pagpapatuloy niya, he was like in deep pain. Parang wala na siyang ganang mabuhay. Is the Kuya Travis is getting married with H. Lo, so just leave them alone and die for yourself. You're making him miserable. Napatitig ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinupunto ng batang ito, at kung bakit ganyan siya katatas ng magsalita, ganong 10 taong gulang pa lang ata siya. However, hindi ko mapigilan na di masaktan sa mga sinabi niya. Parang ako pa ang may dahilan ng lahat. Parang ako pa ang kontrabida sa pagmamahala ni Travis at Chloe. Parang sa kwentong ito ako pa ang masama at evil witch na humaharang sa pag-ibigan ng isang prinsipe at prinsesa. Naramdaman ko na lang na nangilid ang luha ko. Wala naman akong ginagawa, marahan kong sagot sa katumulo ang luha ko. Wala kang alam Trevor kaya huwag mo akong akusahan na may ginagawa sa kuya mo kaya siya nagiging ganun. Oh, talaga? Bakit noong isang gabi pagsilip ko sa kwarto niya paulit-ulit niya binabanggit pangalan mo? You're making him miserable. Tama nga si Daddy. Ikaw ang nagpapahirap sa kanya, sinigawan niya ako.
Galit na galit si Trevor sa akin pero ayoko siyang patulan dahil bata pa siya at walang alam sa nangyayari. Sasagot pa sana ako kaso biglang may sumigaw mula sa likuran ni Trevor. Pagtingin ko si Cassie na pala iyon na dumating habang maihawak na plastik sa kamay niya na mailamang kanin at ulam. Hoy, bata! Anong ginagawa mo kay ate Coco ko? Bakit mo siya sinisigawan? Inis na tanong ni Cassie kay Trevor saka ito nagmadaling lumakad papunta sa akin. Tabi nga dyan. Humaharang ka sa dinadaanan ko, itinulak niya pa si Trevor, kaya bigla itong napaupo sa sahig. Master Trevor, pagtawag noong isang guard sa kanya. Pinahinto sila ni Trevor sa pagpasok, stay there, pagsasalita nito habang titig na titig kay Cassie na parang nagagandahan siya kay Cassie. Ate Coco, okay ka lang, nag-aalalang tanong sa akin ni Cassie. Umiiyak ka. Inaway ka ba ng batang to, pagtuturo niya kay Trevor? Umiling ako, hindi. Napuwing lang ako, sagot ko sa kapinunasan ang luha ko. Wag mo kong gawing syunga, Ate Coco, seryosong sagot ni Cassie sa katinignan ng masama si Trevor. Hoy, bata. Kung napunta ka lang dito para awayin si Ate Coco pues lumayas ka na. Pinabantayan ni Kuya Heron sa akin si Ate Coco, kaya lahat ng aaway kay Ate Coco ako ang makakalaban, sigaw ni Cassie. Si Trevor naman nakaupo pa rin sa sahig at nakatitig lang kay Cassie. Titig na titig siya na parang kinakabisado niya ang bawat parte ng mukha ni Cassie. Okay, wait. Parang nag-iba ang tingin ni Trevor kay Cassie. Parang yung tingin niya at tingin ang taong in love. Ngumisi si Trevor pero di pa rin niya inaalis ang tingin niya kay Cassie. Si Cassie naman napamiwang pa at nakataas ang kilay. Hawak pa rin niya ang plastik na may kanin at ulam. Ipagtatanggol mo yung pangit na iyan laban sa akin. Anong magagawa mo? Kaya mo ba ako, ha? Pananakot ni Trevor kay Cassie, mayaman ako. Mafia boss ang daddy ko. Kaya kitang ipatiri sa kanya. Oh, tulogo, sagot ni Cassie na humaba pa ang nguso. Wala akong pakialam kung mayaman ka dahil ang turo ng teacher ko kapag masama ang isang tao dapat pinaparusahan. Anong gagawin mo sa akin? As if mapaparusahan mo ako, umisi si Trevor. Kainis na Trevor ito. Kamukhang kamukha ni Manyakol kapag ngumingisi ng ganyan. Bata pa lang ang lakas na ng apil. Sigurado akong paglaki nito at naging binata mas gwapo siya sa kuya niyang damuho. Paparusahan kita kasi inaway mo si Ate Coco ko, sigaw ni Cassie saka kinuha ang kanina at ulam sa plastik na hawak niya. Kinagat niya ang supot para bumukas ito. Nagulat na lang ako sa sunod na ginawa ni Cassie dahil binagsak niya sa ulo ni Trevor yung kanin. Kumalat ito at nagulat si Trevor. What the hell, gulat na sabi ni Trevor. What the smell mo mukha mo? Walang amoy ang kanin, sabi ni Cassie, itong ulam. Ito ang may amoy. Magsawa ka, dagdag pa ni Cassie saka naman sinampal sa mukha ni Trevor, yung ulam na leing at adobo. Nanigas si Trevor sa ginawa ni Cassie. Umalis ka na rito kung gusto mo pati itong tubig ibuhos ko sa'yo. Pumasok na yung dalawang security guard ni Trevor saka siya inalalayan para makatayo. Nawala na ang gulat ni Trevor dahil nakangisi na ito. Tumalikod siya at akmang lalabas na ng pintuan pero napahinto siya sa kalumingon kay Cassie. Hey, what's your name? Nakangising tanong ni Trevor. Tumaas ang kilay ni Cassie, Cassie Antoinette Pinugo Kayabyab. Bakit? Mataray na sagot ni Cassie. Mas lalong napangisi si Trevor, Cassie Antoinette Pinugo Kayabyab. I like your name, sabi nito, but like you more. Kapag laki natin pagbabayarin mo tong ginawa mo sa akin. Nagtaas ng mga si Cassie at naghahanda na para makipagsuntukan, pagbabayaran. Sos! Tara suntukan na lang. Ano, laban ka? Not here, napailing si Trevor, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin sa harap ng altar because Cassie Antoinette Pinugo Kayabyab, you're going to marry me. You're going to be my wife, napanganga si Cassie and that's final. What Trevor wants, Trevor gets. So be prepared, kumindat pa si Trevor sa katuluyan ng lumabas ng pintuan. Napanganga ako sa mga sinabi ni Trevor kay Cassie. Bata ba talaga yun? Saka, Diyos ko, hindi ko mapagkakailang kapatid siya ni Manyakol. Parehas na parehas sila ng attitude, Napatingin ako kay Cassie na gulat, hoy Cassie. Anong masasabi mo? Naks!
Tumingin siya sa akin na naguguluhan, Ate Coco anong sinabi nun? Di ko gets, ay English kasi. Nasampal ko na lang ang noo ko dahil sa sinagot ni Cassie. Diyos ko. Hindi niya pala naintindihan. Kawawang Trevor. Nasayang ang speech. Hindi ko alam kung ilang beses na ako napairap ngayong araw na to. Basta feel ko lang mang-irap at ikot ang mga mata ko ng 360 degree. Nakakairita talaga. Akala ko magiging masaya ang araw ko ngayon dahil finally, palabas na ako ng ospital. Pero hindi ko ma-feel ang happiness. Papaano ba naman ako magiging masaya kung tatambad sa akin ang pagmumukha ni Lolita at ang banat na banat niyang mukha? Mukhang galing pa siya sa isang dermatology bago pumunta rito sa ospital dahil nangingintab ang kanyang face. Pwede na ata ako manalamin sa pisngi niya sa sobrang kintab. Lalabas lang ako saglit pagsasalita ni Lolita. Hindi ko alam kung sa akin ba siya nagpapaalam o kay Hero na busy sa paglalagay ng mga gamit ko sa isang maleta. Napatingin ako sa kanya saka siya ngumiti. Yung friendly na ngiti na di ko mawari kung totoo ba o fake lang din katulad ng buong mukha niya. Inirapan ko nga siya ulit. Ano ba? Hindi niya ba feel na nairita ako sa pagka-plastic niya? Akala niya siguro nakalimutan ko na iyong ginawa niya sa akin. Yung sinabi niyang mukha akong pera and everything. Mukha niya. Hindi porke sinabi niyang nanay ko siya, mawawala na lang sa utak ko iyong mga sinabi niyang masasakit sa akin. I've had enough. Sawa na ako masaktan kaya pwede ba layo-layuan niyo ako? I do not need you, my mother. Hindi kita kailangan. Hindi. Hindi. Hindi kailanman. Narinig kong lumabas na siya ng pintuan kaya agad akong napasalita sa sarili. Kahit magpakamatay ka pa wala akong pakialam, bulong ko sa sarili ko. Coco, that's bad, suway sa akin ni Heron. Pagtingin ko sa kanya seryoso siyang nakatingin sa akin. Para niya akong pinapagalitan gamit ang kanyang mga mata. Seryoso ko rin siyang tinignan, that's bad, pag-ulit ko, pero ang pag-iwan niya sa amin ng papa ko, noong kakasilang niya palang sa akin. Hindi masama, ganun ba, Heron? Mapakla akong napatawa, Heron. Alam kong si Lolita ang manager mo at malaki ang respeto mo sa kanya. Pero kung ano ang nararamdaman ko sa kanya ay labas ka na. Wala ka na dun. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, pero sana lang tong personal kong problema, wag mo na pakialaman. Napatitig sa akin si Heron. Alam kong nasaktan siya sa sinabi ko dahil nakita kong napalunok siya ng mariin. Gusto kong bawiin yun mga nasabi ko sa kanya pero di ko na magawa dahil naunahan na naman ako ng inis. Akala ko talaga magiging masaya ang paglabas ko rito sa ospital pero hindi pa rin talaga. Dagdag stress lang ang pots. Nakaka-stress talaga si plastika mo na Lolita. Do not intend to meddle with your personal life, kulit. Marahan niyang pagsagot sa akin, I'm just saying na sana, di ka ganun magsalita sa nanay mo dahil after all, siya pa rin ang nagluwal sa'yo sa mundong to. Siya ang nagbigay sa'yo ng buhay. Siya lang ang nagluwal sa akin. I caught his sentence, pero hindi siya ang nagbigay ng buhay sa akin. Si Papa ko ang gumawa nun, Heron. Si Papa ko ang naghirap at nagpakapagod para lang mairaos ako sa mundong to. Tanging si Papa ko lang at ang sarili niya ang kakampi niya noong mga panahon na naghihirap kaming dalawa. Hindi ko mapigilan ang galit ko ngayon nang maalala ko kung gaano nagpapakahirap si Papa ko sa akin dati. Noong mga panahon na dapat magkatuwang sila ni Lolita sa pagpapalaki sa akin pero hindi, iniwan niya si Papa ko mag-isa. Umalis siya na parang hindi kami importante sa kanya ni Papa. Nilisan niya kami at tinanggal sa buhay niya na parang hindi siya nakaramdam na kahit katiting na pagmamahal sa aming ng Papa ko. Just give her chance, Colette. Listen to her explanation. Alamin mo kung bakit siya umalis. Then, decide kung tatanggapin mo ba siya sa buhay mo o hindi. Napailing ako, no, Heron. Matanggal na akong nakapag-decide na di ko siya tatanggapin once makita ko siya, matigas kong saad, dahil mula nang umalis siya sa buhay namin ni Papa ko, kinalimutan ko na siya. Yaan ba ang gusto ng Papa mo? Ginusto ba ni Papa mo na magalit ka kay Lolita? Seryosong tanong ni Heron. Gusto ba ni Papa mo na kalimutan mo na ang babaeng minahal niya at naging isa sa mga dahilan para mapunta ka sa mundong ito? Hindi agad ako nakasagot dahil sa totoo lang pinalaki ako ni Papa na palaging sinasabi na wag magagalit sa nanay ko sa pag-alis nito sa buhay namin.
Palaging sinasabi ni Papa na may sapat lang siyang rason, kaya bigla na lang siya nawala na parang bula. Bata pa lang ako noon kaya madali akong mapaniwala sa mga sinasabi ni Papa. Alam kong mahal na mahal niya lang si Mama kaya di siya nagalit sa pag-alis nito. Alam ko rin sa bawat araw na lumilipas umaasa pa rin si Papa na muling babalik si Mama at magkakaroon kami ng isang masayang pamilya. Pero nawala na lahat-lahat si Papa sa mundong ito, hindi niya na muling nasilayan ang mukha ng babaeng kaisa-isa niyang iniibig. Ngayon na hindi ko siya kailangan saka naman siya susulpot. Nek-nek niya. Alam mo, kulit, nainggit ako sa'yo, muling pagsasalita ni Heron. Matipid siyang humiti habang tutok na tutok ang mga mata niya sa akin. Kasi ikaw nandyan na ang mama mo. Muling bumalik para sa'yo. Humihingi ng chance para magkaayos kayo at mapalitan yung mga araw na nagkahiwalay kayong dalawa. Pero ako, hinding-hindi ko iyan mararanasan. Kasi pagkasilang ko palang namatay na agad ang mama ko. Hindi niya nakayanan ang paglabas sa akin. She risked her own life just to save me pero wala na akong magagawa para suklian yun. Pagkukwento niya, isang bayarang babae raw ang ina ko kaya di niya alam kung sino ang tatay ko sa mga naging customer niya. Ang tanging nagpalaki sa akin simula nang mawala ang nanay ko ay yung tiyahin niya na palagi akong inaalipusta at minamaltrato kaya umalis ako sa kanila dahil di ko na nakayanan ang ginagawa nila sa akin. Mas pinili kong magpalaboy-laboy kaysa palagi na lang masaktan. Patuloy lang ako nakinig kay Heron, kapag may nakikilala ako sa lansangan palagi ko sinasabi sa kanila na may magulang pa rin ako. Na napabayaan lang ako kaya umalis ako sa kanila. Kasi naiinggit ako sa kanila na may magulang pa rin. Ayokong isipin nila na nag-iisa lang ako sa mundong to kaya ako pagalagala sa kalye. Noong nakilala kita nagbago ang buhay ko, kasi pakiramdam ko nagkaroon ako ng bagong pamilya ng dahil sa'yo. Trinato mo ko bilang isang totoong tao at hindi pinandirihan. Kaya naisip ko noon na isang mabuting magulang ang nagpalaki sa'yo. Napaiwas ako ng tingin pero nagkahiwalay tayo at nakilala ko si Lolita. Alam mo ba kung saan kami nagkakilala? Tumingin ulit ako kay Heron sa kaumiling. Umiti siya sa tapat ng bahay niyo, nagulat ako dun kami nagkakilala. Ibig sabihin, di niya kayo nakalimutan dahil bumalik pa rin siya para sa inyo. Yun nga lang umalis na ata kayo dun dahil hindi na kita nakita kahit kailan hanggang sa masunog yun. Kung gusto niya kaming makita ulit ni Papa, bakit hindi niya kami hinahanap noong una pa lang? Bakit kung kailan malaki na ako at wala na si Papa saka pa siya babalik? Galit kong tanong kay Heron, Heron, yun ang nakakainis, nasanay na ako na wala siya. Nasanay na ako na wala akong nanay. Nasanay na ako na si Papa lang ang pamilya ko. Bakit kung kailan wala na akong pakialam sa kanya, saka pa siya babalik, galit na tanong ko. Tumaas na ang boses ko. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Ano ako tourist spot o bahay bakasyonan? Kung kailan niya feel o kung kailan lang siya bored, dun niya lang maiisipan na bumalik. Tae na Diz. Heron, noong mga panahon na kailangan ko siya nasaan siya. Alam niya ba yung nararamdaman ko noong bata pa lang ako at hinahanap ko siya? Alam niya ba yung pakiramdam ko sa tuwing gumagawa ako ng card para sa Mother's Day pero wala naman akong mapagbigyan? Alam niya ba kung gaano ako kainggit sa mga kaklase ko na sinusundo ng mga nanay nila tuwing uwian pero ako mag-isa lang umuuwi? Patuloy lang na tumulo ang mga luha ko, yung panahon ng first day of the menstruation. Siya dapat ang gagabay sa akin at magsasabi na anak, okay lang yan. Parte yan ng pagdadalaga. Nasaan siya? Paksyet lang, Heron. Wala siya noong mga panahon na iyon. Lahat ng responsibilidad niya bilang ina ibinigay niya sa papa ko. Lahat ng responsibilidad niya sa akin itinapon niya lang. Pinunasan ko ang luha ko pero kahit anong gawin ko hindi ito tumitigil. Patuloy pa rin silang tumutulo na nangangahulugan ng sama ng loob ko sa nanay ko. Sa nanay kong hindi ko alam kung deserving ba para tawagin kong nanay o hindi. Marahil naipon lahat ng galit at hinanakit ko sa kanya sa mga taong nagdaan kaya ngayon ang bigat-bigat sa pakiramdam. Kung hihingi siya ng sorry sa akin pues, kahit umiyak siya ng dugo, hindi ko iyon maibibigay, Heron. Hindi ko kailangan ng nanay. Papa ko lang sapat na. Jejemon much pero true much. Sabi ko tiyang si Lolita parang si Travis at Janice lang yan. Mas mabuting mawala na lang sa buhay ko dahil masasaktan lang ako kapag nanatili lang sila. May mga tao sa mundo na to na mas mabuting wala na lang sa buhay natin.
Akala natin magiging masaya tayo sa feeling nila pero ang katotohanan, mas lalo lang tayong mahihirapan at masasaktan. Dagdag ko pa, kaya, no thanks. Kaya ko sarili ko. Anong pinag-uusapan nyo? Parehas kaming napalingon ni Heron sa may pintuan nang magsalita si Lolita. Nakabalik na pala siya. Akala ko umuwi na siya o muling pumunta sa dermatology niya para magpabanat ulit ng mukha. Napansin kong may hawak siyang papel na di ko alam kung ano at para saan yun. Pinag-uusapan namin ang burol mo. Sali ka, seryoso kong tanong sa kanya. Coco, pagsuway sa akin ni Heron pero hindi ko siya pinansin. Ngumiti si Lolita pero halatang nasaktan sa sinabi ko. Kibber. Wala akong pakialam kung masaktan siya dahil higit pa dyan ang naramdaman ni Papa ko noong iniwan niya ito. That's okay, Heron, nakangiting sagot ni Lolita kay Heron saka ito bumaling sa akin. Alam kong galit ka sa akin, anak, kaya ganyan ka magsalita. Pero sana hayaan mo akong mag-explain. Hayaan mong masabi ko sa'yo ang dahilan ko kung bakit ko kayo iniwan ni Papa mo noon. Maghihintay ako kahit kailan. Kahit abutin ng forever. Maghihintay ako kung kailan ready ka nang makinig sa akin. Dalawang bagay, Lolita, seryoso kong sagot. Una, wag mo ako tatawaging anak. Pangalawa, walang forever, chosera ka. Sabi ko, ikatlo, kahit makinig ako sa explanation mo, di ko sigurado kung mapapatawad kita. Kasi sa totoo lang, di kita kailangan. Sabi mo dalawang bagay lang. Tatlong bagay na kaya yun, panunupalpal ni Lolita. Ay, binabara mo ako. Inidoro ba ako, ha, inidoro ba ako, sagot ko, pero tama ka dyan. Tatlong bagay yun. Ang sarap mo tuloy balatan gamit ang nail cutter. Napatawa si Lolita. Akala niya siguro nagbibiro lang ako, pero maghihintay ako. Coco, ngumiti siya, alam mo bang ako ang nagpangalan sa iyo ng Concepcion? Iyan kasi ang pangalan ng street kung saan kami nagkakilala ni Papa mo. Maat pa, sagot ko. Maat pa, sabay nilang sagot ni Heron. Malay ko at pak ko, napairap ako, wala akong time makinig sa history niyo ni Papa ko. Pero ang cute mo lang, no? Very creative ang name na ibinigay mo sa akin. Conception as to really. Mukha ba akong kalsada, narinig kong natawa si Heron, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Tawa ka dyan? Sikmuraan kita dyan makita mo. Hihi. Sorry na, nag-peace sign pa tong artista na manliligaw ko. Chararat. Anyway, nabayaran ko na yung hospital bills. Pwede na tayong umalis, pagsasalita ulit ni Lolita. What? Gulat na sagot ko, ba't mo binayaran? Hindi mo kailangan gawin yan. Wala kang responsibilidad sa akin, naiinis kong sagot. Magkano ang hospital bills? Babayaran kita. Pinakita niya yung bills, 76, 350. 75, sabi ni Lolita, may pera ka ba? Wala, sagot ko, pero si Heron meron. Heron, bayaran mo. No need, Coco. Hindi ko tatanggapin niyang ibabayad ni Heron. Anak kita kaya ako magbabayad ng bills mo rito, pagmamatigas ni Lolita. Tigas talaga ng mukha nito, se. Basta babayaran kita. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo, muli akong napairap. May kumatok sa pintuan at may isang nurse na lalaki ang sumulpot. May dala siyang wheelchair. Kulit, sumakay ka na dun. Bawal ka pa maglakad, pagsasalita ni Heron. Hindi naman ako lumpo at di rin ako bagong panganak. Ba't kailangan naka-wheelchair pa, sagot ko. Tinignan lang ako ni Heron. Fine. Whatever, sumakay na ako sa wheelchair at tulak-tulak ito ni Kuyang Nurse. Mula talaga nang maospital ako naging protective sa akin si Heron. Hindi ko alam kung good thing ba iyon o bad thing. Wag lang dadating sa punto na maging nakakasakal na ang pagiging protective niya dahil baka di ko mapigilan ang sarili ko tuluyan na ang buhay ko. Chose. Hindi na mangyayari iyon dahil tinaga ko sa sarili ko at kahit itaga ko pa sa bayag ni Manyakol, magbabagong buhay na ako. Let's forget the past and move on. Kahapon ng gabi sinundo na si Cassie ng nanay niya. Kaya wala tuloy maingay kanina. Nakakamiss din pala si Cassie at yung kasyungaan ng batang yun. Natawa ako sa sarili ko nang maalala ko yung engkwentro nila ni Trevor kahapon. Ayoko sa mga razon dahil puro stress lang ang abot nila sa akin pero natutuwa ako sa tandem ni Cassie at Trevor.
Para si Cassie naman ang ma-stress sa isang rason na nahumaling sa kanya. Sana lang, if ever, magkaroon sila ng kwento at di matulad si Cassie sa kinasadlakan ko. Pero okay na iyon, kaunting iyakan din para makabawi naman ako sa panglalait niya. Nasa likuran ko ngayon si Heron habang bitbit ang malaking bag ko na punong-puno ng gamit ko. Pinagtitinginan siya ng mga taong nakakasalubong namin. Hindi ko alam kung namumukhaan ba siya na siya si Heron Del Valle, na isang artista, o sadyang nagagwapuhan lang sila kay Heron dahil nakasuot ito ng salamin. Taas ng araw, Heron, Naka-shades ka talaga sa loob ng ospital? Sabay sila naglalakad ni Lolita. Si Lolita naman ang sosyal maglakad. Nanay ko ba talaga to? Parang hindi, wala akong maramdaman na kahit anong lukso ng dugo. Tanging kajiritan lang nararamdaman ko sa kanya. Jirits talaga siya. Huminto kami sa may lobby ng 2th floor ng ospital dahil tinawag si Hero ng isang doktor. Iyon yung doktor na isa sa mga nagsuri sa kalagayan ko. Si Lolita naman nagpaalam na magbanyo muna. Sabi ko nga kahit mauna na siyang umalis wala na akong pakialam at tanging ngiti lang iginanti niya. Palibot-libot lang ang paningin ko sa may lobby at tinitignan yung mga taong naglalakad at dumadaan. Sa pag-iikot ng mga mata ko nakita ko si Janice na nagmamadaling maglakad. Bakit siya andito sa ospital? Dadalawin ba niya ako? Napatawa ako. Ba't niya ako dadalawin, di ba galit nga siya sa akin? Sinong na ospital? Tumayo ako para sundan siya nang bigla akong pigilan ng nurse. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tatay. Sasama ka? Napangiwi siya, ang dirty, ma'am. Sige push na kayo, sagot niya. Deadman na lang ako sa sinabi ng nurse at nagmadali na para sundan si Janice. Mabuti na lang mabagal siya sa paglalakad niya dahil naka-heels siya. Habang sinusundan ko si Janice hindi ko maiwasang hindi siya na-miss. Sa totoo lang nakakamiss ang pinagsamahan naming dalawa. Yung tawanan namin at kwentuhan. Ngayon, di ko na alam kung maibabalik pa iyon dahil ang dami nang nangyari sa aming dalawa. Ang dami ng masasakit na salita ang aming tinapon sa isa't isa. Lumiko si Janice pa kanan kaya sumunod ako. Nakita kong pumasok siya sa isang kwarto na mukhang ihi. May nakasulat na name sa may pintuan. Feifel, Flo Jane, ang pangalan ng patient's name. Natawa naman ako sa apelido. Feifel talaga? Napatigil lang ako sa pagtawa ko nang may ma-realized ako. Si Chlo. Si Chlo ang pasyente, pagsasalita ko sa sarili ko habang todo kabog ang dibdib ko. Gusto ko na sanang umalis dahil baka hinahanap na ako nila Heron pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Nakatayo pa rin ako sa tapat ng pintuan. May kaunting siwang ang pintuan dahil hindi ito na isarado ni Janice nang maayos nang pumasok siya. Pasimple akong sumilip mula rito. Napatakip ako ng bibig nang makita ko si Chlo na nakahiga sa hospital's bed. Wala siyang malay at halatang natutulog siya ng mahimbing pero ang daming kung anong makina ang nakalagay sa buong katawan niya. Pati ilong at bibig niya may nakalagay na rin. Parang sobrang lala ng kalagayan niya para mapunta siya sa ganung sitwasyon. Parang wala na rin kasiguraduhan na hahaba pa ang buhay niya. Napatakip ako ng bibig dahil bigla akong naawa sa kalagayan ni Chlo. Nakita ko si Travis sa loob at nakaupo sa gilid ng kama ni Chlo. Hawak-hawak niya ang kamay ni Chlo. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya ng seryoso rito. Nang makita ko kung paano niya hawakan ang kamay ni Chlo, di ako nakaramdam ng selos o hinanakit. Mas lumamang sa pakiramdam ko ang awa sa kalagayan ni Chlo. Mukhang hindi na talaga magtatagal ang buhay niya. Nakasilip lang ako sa may pintuan nang biglang mapatingin si Janice sa gawi ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako o ano pero mabilis na akong umalis. Binilisan ko ang lakad ko pero napahinto ako nang biglang magsalita si Janice. What are you doing here? Galit na tanong ni Janice sa akin. Pagharap ko sa kanya kitang-kita ko, yun mga mata niyang nanlilisik sa galit. Talagang ang kapal ng mukha mo, no? Masaya ka na ba sa ginawa mo? Masaya ka na sa nangyari kay Chlo? Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam, sagot ko sa kaakma na sanang aalis pero mabilis niya akong hinawakan sa braso para pigilan. Ano ba, bitawan mo nga ako. Ang kapal mo talaga, Coco. Ang kapal-kapal mo, gigil na sabi ni Janice, siguro nagsasaya ka na dahil sa nangyari sa best friend ko. Gustong iurong ni Travis ang kasal kaya siya napunta sa ganyang sitwasyon.
Ang unfair mo, Coco. Ang unfair mo. Chloe's dying. Si Travis lang ang gusto niya pero bakit di mo pa maibigay si Travis sa kanya? Bakit ayaw mo pang isauli si Travis sa totoong nagmamay-ari sa kanya? Nakita kong nangilid ang luha ni Janice, Coco. Malapit na mawala si Chloe sa mundo. Please lang. Ibigay mo na si Travis sa kanya. Nanuyo ang lalamunan ko, iniiniwan na ako ni Travis. Iniwan niya ako para kay Chloe. Pagsagot ko, sinabi sa akin ni Travis na hindi niya ako mahal. Sinabi niya na si Chloe ang mahal na mahal niya, kaya wala akong alam sa nangyayari. Hindi lang si Chloe ang nahihirapan at nasasaktan. Pati rin naman ako. Huwag kang unfair. Hindi lang si Chloe ang may feeling sa mundo. Shut up, sinigawan ako ni Janice. Shut up you gold digger and good-for-nothing relationship wrecker. Akman niya akong sasampalin kaya bigla akong napapikit ng mga mata ko. Akala ko masasampal niya ako pero hindi. Napatigil siya nang may biglang magsalita. Boses ni Lolita. Tear-eyed to slap the daughter and I will slap you using this wheelchair. Napatingin ako kay Lolita at nakita kong galit na galit siya habang nakatingin kay Janice. Ang higpit pa ng hawak niya sa wheelchair na parang any moment ready na ito ihambalos kay Janice. Napatigil si Janice at halatang nagulat. Ginsig na Lolita. Nautal niyang pagsasalita. You knew each other. Hindi niya makapaniwalang sagot habang pabalik-balik ang tingin niya sa akin sa kay Lolita. Of course. She's Iva's daughter. Simple pero mataray na sagot ni Lolita. I remember you, Iha. You're Margox and Fernando's daughter, right? The famous model and designer. Kinakabahan na napatango si Janice, Yes po. Good, saad naman ni Lolita, do me a favor, Iha. Pakisabi sa parents mo na ipupull out ko na lahat ng shares ko sa company nyo. Pati na rin yung mga artistang ginagamit nyo na hawak ko. I will terminate all the contracts that we have. Po. Lilis po, takot na sabi ni Janice. You were asking me natatawa si Lolita. Lumapit ito sa akin sa kahinawakan ang kamay ko. Simple, for attempting to hurt my daughter. Isn't that enough reason, mataray na sagot ni Lolita. Daughter. Anak niyo si Coco, halos lumuwa na ang mata ni Janice sa nalaman niya. Hindi ba halata? Anak ko siya. May problema ka ba dun? Sampalin kita dyan, ay sagot naman ni Lolita na siyang kinanganga ni Janice. Bigla akong napangiti sa sarili ko. Maganda rin pala na may nanay na magtatanggol sa'yo. Lols. Noong bata pa ako palagi ko iniisip kung ano ang pakiramdam kapag may nanay ka sa tabi mo. Kung ano ang pakiramdam na may isang nanay na may mag-aaruga sa'yo o mag-aasikaso sa araw-araw na daraan. Kung ano ang pakiramdam na may isang nanay na ngingiti at yayakap sa'yo kapag nasugatan ka o kaya naman kapag malungkot ka. Kung ano ang pakiramdam na may isang nanay na kakampi mo sa lahat ng oras sa tuwing feeling mo kaaway mo ang buong mundo. Kung ano ang pakiramdam na may isang nanay na hindi magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano ka kamahal o kaya naman na di magsasawang ipagtanggol ka sa mga taong aaway sa'yo. Hindi ko sinasabi na kulang ang atensyon na ibinigay sa akin ni Papa noon. Pero iba pa rin kasi kapag may nanay ka sa tabi mo. Iba pa rin ang antas ng kalinga at pagmamahal ng sarili mong nanay. Noon, madalas ako mainggit sa mga kalaro ko na may nanay. Kapag ginagabi na kasi kami sa kalsada, sinusundo na sila ng mga nanay nila habang ako uwi lang mag-isa. Nakatingin lang ako sa kanila ay iniisip kung bakit kaya ako walang nanay o kung bakit kaya kami iniwan ni Mama noon. Hindi ko pinapakita kay Papa na naiinggit ako dahil ayoko siyang mag-aalala. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ko. Naiinggit pa rin ako sa mga kalaro ko. Palagi kong iniisip kung ano ang pakiramdam na may isang nanay sa tabi mo. Pangit ka kasi kaya wala kang nanay. Sa sobrang pangit mo pati nanay mo iniwanan ka na. Hindi mo kasi naranasan kung paano kargahin ang nanay mo kaya ka pumangit. Kokolangot na pangit. Walang nanay. Walang nanay. Kamukha mo kasi si Kokey. Ikaw si Kokey. Yaan ang mga madalas na tukso sa akin ng mga kalaro ko noon. Kaya ko tanggapin yun mga panlalait nila sa akin dati. Kung gaano raw ako kapangit o kung gaano raw nakakatakot ang itsura ko. Pero lahat ng iyon ay di nakakaapekto sa akin.
Pero once na gamitin na nila si mama na pangasar sa akin, hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Naisip ko noon na marahil tama ang mga kalaro ko. Na kaya umalis si mama noon dahil ayaw niya sa akin. Dahil napangitan siya sa akin. Dahil hindi niya ako gusto at mahal. Na kaya ako pumangit kasi di ako nakaranas ng karga ng isang nanay. Mahal ka ng mama mo, nak. Walang ina na hindi mahal ang kanyang anak, sabi sa akin ni Papa noon nang minsang umiiyak ako. Tandang-tanda ko pa kung paano umiyak si mama mo noon nang isilang kanya. Kung paano siya tumingin sa'yo na parang ikaw lang ang tanging kayamanan niya. Mahal kaya niya, Coco. Mahal na mahal. Dahil kung hindi kanya mahal, hindi kanya isisilang sa mundong ito. Pinaniwalaan ko ang sinabi ni Papa noon na mahal ako ni Mama at maisapat lang siyang rason sa pag-iwan sa amin ni Papa ko. Pero habang lumalaki ako naisip ko na kung mahal mo ang isang tao, hinding-hindi mo ito iiwan kahit anong mangyari. Na kahit bumaliktad man ang mundo, magkabuhok man si Pnoy, hinding-hindi siya aalis sa tabi mo. Kaya siguro lumalim ang hinanakit ko sa sarili kong ina, dahil sa rason niyang hindi ko mawari-wari na eventually nawalan na rin ako ng pakialam sa rason niya, dahil nasanay na ako na wala siya sa buhay ko. Who needs a mom when you have got an awesome dad? Quote ko sa sarili ko noon. Pero nang ipagtanggol ako ni Lolita kanina kay Janice iba ang naramdaman ko. Kakaibang kasiyahan ang nagdulot nito sa puso ko. Kakaibang pakiramdam na hindi ko naranasan kay Papa noon. Magkaiba talaga ang pagmamahal na naibibigay ng nanay at tatay ng isang tao. May pagmamahal kasi na kahit anong pilit iparamdam sa iyo ng papa mo, hindi niya maibibigay dahil ang mama mo lang ang katangi-tanging makakapagbigay nito sa iyo. Nakita mo ba yung mukha niya kanina? Oh God! That was so priceless. Gulat na gulat siya, akala niya siguro binibiro ko lang siya nang sabihin ko sa kanyang anak kita. Pwede ba? Hindi kami close para biruin ko siya. Tawang-tawa na pagsasalita ni Lolita habang nakasakay kami sa maganda at mamahalin niyang sasakyan. Limousine ang sasakyan ni Plasticamon na kulay puti. Ang gara ng ayos nito sa loob na halatang millions ang halaga. Katabi ko sa left part na upuan si Heron, habang si Lolita naman ay nasa harapan naming dalawa na sosyal kung makaupo. Sana pala sinampal ko siya gamit yung wheelchair kanina, dagdag pa ni Lolita. Ang taray mo sa part na iyan, natatawa kong sagot sa kanya. Ang taray-taray talaga. Napangisi siya, you think so? Ang bitchy ko sa part na iyon? Napatango ako, yes. Very very bitchy. At hindi lang bitchy, witchy pa, sagot ko, para kang kontrabida sa isang soap opera, splangak at pasok sa banga, yung mga linyahan mo. Tuwang-tuwa naman si Lolita sa papuri ko, ay ganun. Bagay na rin pala akong artista at hindi lang pang manager, tumingin si Lolita kay Heron, sana pala tinanggap ko yung offer sa akin noon, Heron, ano? Yung magiging kontrabida sa isang movie na pinagbidahan mo. Hindi sumagot si Heron sa tanong ni Lolita sa kanya. Palipat-lipat lang ang tingin nito sa aming dalawa ni Plasticamon na parang naguguluhan sa nangyayari. Hindi ata siya makapaniwala na masaya kaming nag-uusap ni Lolita at sumasang-ayon sa sinasabi ng isa't isa. Oh, Heron. It's a mother-daughter thing. You wouldn't understand. Charot. Did miss something? Naguguluhang tanong ni Heron. Miss, sagot ko, Miss Philippines. Miss, pagsingit naman ni Lolita at Miss World. Hindi, baka naman Miss Photogenic. Napaisip naman si Lolita, no sure akong Miss Congeniality yan. Miss, biglang sumabat yung driver, baka po Miss Minchin. Tinignan siya ni Lolita, wag kang makisabat. Driver na to, mag-drive ka lang dyan, pambabara niya sa driver niya saka tumingin ulit kay Heron o, baka naman, Miss International. Tama ba ako, Heron? Miss International. O, baka naman Miss Universe. Kasi iyon ang pinakamataas, di ba, muli kong pagsasalita. You think so? Tanong ni Lolita sa akin. Tumango ako, yes. And I know so, di. Tuwang-tuwa si Lolita sa sinabi ko at napaapir pa nga siya, ay. Ang pretty ng line mo na yan. Hehehe, natatawa kong sagot sa kanya. I'm so pretty talaga. Magnanay nga talaga kayong dalawa, pagsasalita ni Heron saka siya bumulong iparehas may sayad. Anong sabi mo? Sabay naming sagot ni Lolita. Umiling si Heron, wala. Wala.
I'm just wondering kung anong nangyari at parang close na kayong dalawa. Kinausap ko lang naman ang doktor ni Colette kanina then when got back, nagtatawanan na kayo. Friends na kayo? Of course. Close na kami. Right, Coco, nakangiting tanong sa akin ni Lolita. No, matigas kong sagot na siyang kinawala ng ngiti ni Lolita. Para siyang nalugi. Ay, hindi pa rin? Hindi porke pinagtanggol mo ako kanina, friends na agad tayo. Masaya ka, sabi ko kaya napanguso si Lolita. Kailan pala, malungkot na sabi ni Plasticamon. Here's the compensation for you. Magkita tayo bukas. Let's talk, seryoso kong sagot. Let's talk. Sa isang coffee shop tapos tatanungin mo ako kung gusto ko bang yumaman at kung open-minded ba ako sa business. Umiling ako, nope. Tatanungin ko kung sagad na ba iyang kabubuhan mo o kung may isasagad pa. Sabi ko, tatanungin din kita kung nakakabobo ba ang pagpapaplastic surgery. Hindi naman nakakabobo yun, bira naman niya, hindi naman ako naging bobo, Hindi ka pa bobo sa lagay na iyan, napaikot ako ng mga mata, gusto ko marinig lahat ng paliwanag mo. Kung bakit mo kami iniwan ni Papa ko. Kung bakit after so many years ang ngayon ka lang nagpakita kung kailan hindi na kita kailangan. Hindi ko maipapangakong mapapatawad kita pero gagawin ko ang best ko para maging open-minded sa mga reasons mo. Just make sure na valid reason iyan kundi, kinakabahan si Lolita. Kundi ipapaklan attack ko ang clan mo. May clash of clan ka ba? Tanong ko. Napakunot ang noo ni Lolita. What's that? Clash of clan, ano iyon? Napahirap ako, wala, tumingin ako kay Heron, ikaw ba may clash of clan? Parang biglang namutla si Heron nang marinig niya ang tanong ko sa kanya. Napatitig siya ng seryoso sa akin na parang may naalala siyang bagay. Hoy, tinapik ko braso niya, anyar sa'yo. Mabilis siyang napailing, wala. Wala. May naalala lang ako. Nanahimik na lang ako pagtapos nun dahil nakakapagod pala makipagplastikan kay Lolita. Chos. Nanahimik na rin kasi sila dahil si Lolita busy sa ipad niya at mukhang may binabasa. Habang si Hero naman ay ang layo ng tingin na parang may inaalala. May nasabi ba ako sa kanyang sobrang lalim kaya iniisip niya ang kasagutan sa tanong ko? Heron, congrats pala sa commercial niyo ni Christine. I heard patok ito sa market at tumaas ang sales ng product dahil doon, muling pagsasalita ni Lolita. Proud na proud siya sa alaga niya. Napangiti lang si Heron. May video kayo ng commercial, pagsingit ko. Tumango si Lolita, yes, nak. Do you want to see it? Yes, sagot ko sa kahinablot kay Lolita, yun hawak niyang ipad. Mukhang nagulat siya sa ginawa ko, maisasabihin ka, tanong ko sa kanya. Umiling siya, wala naman. Eto, Gamitin mo tong earphone para mas maganda ang pakikinig mo. Nasa YouTube yung commercial. Thanks, kinuha ko yung earphone saka isinaksak sa tenga ko. Teka, mag-YouTube ako. May wifi ba? Meron. Wifi tong limusin ni Lolita, si Heron ang sumagot habang hawak phone niya. Mukhang nag-i-internet din siya. Ay, ang taray. Rich kid, sagot ko ang sarap palang mag-clash of clan dito sa ipad ni Lolita. Tapos ang bilis pa ang wifi ng sasakyan. Muling napatingin sa akin si Heron, puro ka clash of clan. May problema ka ba dun? Mabilis siyang napailing sa kanapatawa, wala, Colette. Para ka kasing si Christine. Yang partner ko sa commercial. The last time that we saw each other puro clash of clans sinasabi niya. Humuhugot pa siya. Oddly enough, parang parehas pa kayo ng pinagdadaanan. Itinaas ko ang kamay ko kaya bigla siyang napatigil sa pagsasalita. If wag kang maingay. Pinanonood ko na ang commercial mo, sabi ko habang tutok sa ipad kahit wala naman dito ang atensyon ko dahil todo kabog na ang dibdib ko. Pakiramdam ko any moment mabibisto na ako ni Heron na ako at si Christine ay iisa lang. Mukhang kailangan ko na magdoble ingat kapag kasama ko, tong si Heron dahil masyadong matalas ang kanyang mga mata. Ang ganda nung commercial. Hindi ako makapaniwala na ganun ang kakalabasan nun. Kakaiba. Ang galing ng mga effects na ginamit. No wonder kung bakit agad ito pumatok. Naihatid na ako sa tapat ng compound.
Sinabi sa akin ni Lolita na kung gusto ko raw pwede na ako lumipat sa mansyon niya anytime pero agad akong tumanggi. Hindi pa kami close at hindi pa ako comfortable na palagi ko siyang nakikita. Just because we talk and laugh a lot earlier doesn't mean that she is already forgiven. Mukha niyang banat. Sabi ko na lang kay Lolita na magkita kami bukas para makaag-usap na hindi tungkol sa networking kaya kinuha ko ang number niya. Isa pa itong si Heron dahil i-text ko raw siya kung may kailangan ako. Medyo matagal na raw kami simula nang muli kaming magkita, kaya nagtataka siya kung bakit ni minsan, bakit di ko pa siya nate-text. Todo excuse naman ako na wala lang akong load kaya ganun pero ang totoo niyan, paano ko siya ite-text kung ang number ko na naibigay ko sa kanya ay number na ginagamit ni Christine? Di nagkalokohan na. Pagpasok ko sa compound na patingin sa akin ang mga kapitbahay kong tsismosa. Kung makatingin sila sa akin, akala mo galing akong ibang bansa o bagong laya sa kulungan, ilang araw lang naman ako nawala. Coco. Pasalubong ko, sumigaw si mama ni Cassie sa akin kaya napatingala ako. May dextrose pa rito. Gusto mo? Tusok natin sa mata mo, ate, natatawa kong sagot. Natawa rin siya, loka-loka ka talaga, sabi niya nga pala, kilala mo ba yung Trevor? Yung gwapong bata na mayaman? Tumango ako, bakit? Paano mo nakilala? Pumunta kasi rito kaninang umaga. Sinundo si Cassie at ihahatid daw sa school. Si Cassie todo tanggi pa. Kung di ko lang sinabi na kukurutin ko siya sa singit, di pa sasama dun sa poging bata. Pagkukwento ng nanay ni Cassie, sabi pa nung Trevor na manliligaw daw siya, kaya nagulat kami ng papa ni Cassie. Akala ko nagbibiro lang pero may dala pang bulaklak. Tignan mo tong bahay namin punong-puno ng bulaklak. Siya raw ang papakasalan ni Cassie paglaki nila. Bata ba talaga yung Trevor na iyon? Tawa ako ng tawa sa sinabi niya. Diyos kong Trevor to ang bilis pumorma. Manang-mana sa pinagmanahan ang pots. Wish ko lang na sana, di niya saktan si Cassie, kapag laki nila tulad ng ginawa ng walang yan niyang kuya sa akin. Huwag kayo mag-aalala, ate. Kapatid ni Travis yung si Trevor kaya safe si Cassie dun. Nagulat siya, oh. Di talagang mayaman sila, no? Ganda nung sinasakyan ni Trevor, tapos may 5 pang kasamang bodyguard. Rich kid nga talaga, sabi nito, naku, mukhang maganda ang future ng anak ko sa kanya, English-speaking pa tong si Trevor na mukhang matalino rin. Kakaiba mag-isip, akutos talaga tong si Cassie sa akin kapag di niya pinansin si Trevor. Napailing-iling na lang ako sa sinabi ng mama ni Cassie. Sana ganun lang kadali ang lahat dahil itong si Cassie ay mukhang hindi trip ang katulad ni Trevor. Ang trip ata ni Cassie ay yung mga katulad ng kalaro niya sa labasan na mga batang yagit na tumutulo ang sipon. Pagpasok ko sa loob ng bahay ko agad akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone ko. Pagtingin ko rito low battery na. Marahil sa ilang araw ko itong di nagamit kaya na deads na ang battery. Chinarge ko ito sa kahinintay na magbukas. Pagbukas ko agad nagsipasukan ang iba't ibang text na galing sa mga unknown number. Binasa ko ang mga text. Yung iba galing sa nagpapakilalang manager. Tinatanong kung gusto ko ba raw magpa-handle sa kanya para lalo akong sumikat. May nag-congrats sa akin dahil successful daw ang commercial. May todo papuri sa akin na ang ganda-ganda ko raw at mukhang sisikat ako sa showbiz. Diyos ko! Ganito ba kagulo ang show business? Nakaka-overwhelm ang mga papuri nila sa akin, kahit alam kong si Christine naman talaga ang pinupuri nila at hindi ako. May nakita akong text galing kay Mimi. Bubuksan ko na sana ito pero may new text message na dumating kaya ito na ang inuna ko. From unknown sender din napakunot ang noo ko nang mabasa ko ang text niya. From, positibo 63212121212 ito na bago kong roaming number. Kamusta na kayo dyan? Magpapadala ako next week, loadan mo muna ako ng 300. Nireplyan ko naman siya. To, positibo 63212121212 siking po ba ito? From, positibo 63212121212 siking to magpapadala ako next week. Loadan mo ko 300 para makapagpadala na ako. To, positibo 63212121212 king bid.
Block number na agad ang ginawa ko nang makapag-last text ako sa buwisit na iyon. Gagawin pa akong syunga. Akala siguro may isahan ako. Itong kakalabas ko lang ng ospital baka di ko siya matansya. Mula talaga nang gaguhin ako ni Travis naging palamura na ako. Heis! Naalala ko na naman yung buwisit na iyon. Erase. Erase. Hindi healthy si Travis sa katawan ko, kahit malaki pa ang kanyang little Travis na walang hair. Sunod ko nang binasa yung mga text messages ni Mimi. From, Mimi, Christine, are you still mad at me? Gusto ko lang sabihin na AC can go here na sa company. Ready na raw ang paycheck mo. Napangiti ako sa text niya, kaya agad ko siyang nireplyan. Tuago pa ang text message niya sa akin. 2. Mimi, nope. Hindi naman ako galit. Thank you. Punta ako sa company bukas to get the paycheck. From, Mimi, AJE. I thought galit ka pa rin kasi tagal mo hindi nag-reply. Well, I'm glad hindi na. Since di ka nagalit sa akin pwedeng i-add mo na ako sa clan mo. Pulasas. Para magkaklan na tayo. To, Mimino, last text ko sa kanya saka na ako nagpahinga dahil na-miss ko ang sarili kong kama. May new text message pa sa akin si Mimi pero hindi ko na binasa dahil busy ako sa pag-update ng clan ko. Tagal ko rin hindi nakapag-online, kailangan ko umatak mamaya. Kailangan ko palakasin ang clan ko dahil sa mga panahon na walang-wala akong kakampi sa mundo, ang clan lang na ito ang dumamay sa akin. Papasok na dapat ako kinabukasan since medyo ang tagal ko na ring absent pero mas pinili ko na pumunta muna sa company para kunin ang paycheck ko. Kailangan ko na makuha ang pera ko dahil babayaran ko na si Janice sa utang ko sa kanya nang wala na siyang maisumbat sa akin. Babayarin ko na rin si Lolita para wala akong utang na loob sa kanya. Ayoko nang magkaroon ng utang na loob sa isang tao dahil alam kong eventually magagamit nila ito laban sa akin at ako pa ang lalabas na masama sa isang sitwasyon. Natuto lang ako. Of course, muli kong ginamit ang mahiwagang bra na pink ni Lola. Bago ko nga ito sinuot tinignan ko muna kung blue and black o white and gold ang color nito. Pero mabuti naman ay di ako colorblind dahil pink talaga color nito. Kikay siguro si Lolang nabigay sa akin ito. I wonder. Dumating ako ng after lunch sa company at dumiretso agad sa accounting department para kunin ang paycheck ko. Yung mga nakakasalubong kong company staff todo congrats sa akin. Halos mapunit na ang labi ko sa kakangiti sa kanila. Pagpunta ko sa accounting dep, nakita ko agad si Mimi na nasa unahan. Binati niya ako at minisyan. Mumiti rin ako sa kanya dahil may kailangan ako. Kukunin mo na yung check. Tumango ako, yes, sabi ko at may tanong ako. Ano yun? Sagot naman ni Mimi habang may hinahalungkat na mga papeles. Yung totoo. Stylist ka ba ng mga artista, sekretary ng kumpanya, o accounting ka? Dami mo trabaho, Seyi. Natawa siya, ganun talaga, Christine. Lahat yan trabaho ko. Minsan nga pag day off ko, di ko talaga day off sumasideline rin ako bilang driver at minsan janitress. Sagot niya, sa hirap ng buhay kailangan magdoble kayod. Asa na ba yung check mo di ko mahanap? Ay ito pala. Inilapag niya sa harap ko ang check ko na nakasulat ang kalahating milyon. Napangiti ako pero agad ding nawala ang ngiti ko nang makita ko ang pangalan na nakalagay. Christine Cordova, sabi ko. Naguluhan naman si Mimi, bakit may mali ba? Di ba iyan naman pangalan mo? Wrong spelling ba?